hindi na, ayawan na talaga. Okay, pasensya na po kayo. Mainit na sana tayo. Maganda na yung talakayan. Doon na po tayo kagad sa main ano. No? Ngayon po, ipinahayag po ni Speaker Martin Romualdez na ngayon po ang ayuda 500 billion o kalahating trilyon po, no? Yung ayuda ng Pilipinas o budget sa 2024 national budget natin. Nalakihan po tayo, no? Bakit mo pinoproblema, Badong? Yan yung pinoproblema natin kanina, no? Bakit mo pinoproblema, Badong, yung laki ng budget, no? Kung malaki yan, di dapat matuwa ka dahil mabibigyan ng mas maraming mga biyaya yung maibibigay dito sa ating mga mamamayang Pilipino. Wala po akong problema sa pagbibigay ng ayuda. Ang problema ko po, kung ito pong pagbibigay ng ayuda ay yung purpose niya, di ba? Yung pansamantala lang kasi hindi po natin kaya na habang buhay ay aasa ang mamamayan sa ayuda. Alam naman po natin, likas po sa mga mamamayang Pilipino yung pagiging masipag. Hindi po tayo mahilig manghingi lang na manghingi. Ang gusto natin, kaya nga maraming OFW, kaya nga maraming mga mamamayan natin nag-abroad dahil sa kawalan ng trabaho rito. Pero ganun pa man, ayaw lang natin ng hihingi. Di po ba? Gusto natin nagkakayod talaga ng boto. At dyan po papasok yung pamahalaan, yung meron naman tayong laban-laban, no? Bilang mga mamamayang gustong magtrabaho, ay makapag-provide naman yung ating pamahalaan, kung hindi man dito, sa ibang bansa, hindi naman tayo masyadong maagrabyado. Yan po yung trabaho ng pamahalaan. Pinag-uusapan po natin kanina bago po tayo mawala sa ere. Yung pong global pandemya po yun, hindi po natin inaasahan yun. Doon po nauso yung salitang ayuda, no? Meron na po tayo na nasa budget nung araw pa yung tungkol sa 4Ps. Di ba? Namimigay na po tayo yung mga pinakamahihirap sa mamamayang Pilipino. Meron na talagang ayuda. Kaya lang hindi po para sa lahat. Ayan. Yan po yung pagkakaiba ng ayuda, yung normal na ayuda sa pamamagitan ng 4Ps at iba pang proyekto ng pamahalaan kaysa yung ayuda nung panahon ng pandemya. Ano po ba yung nangyari nung panahon ng pandemya? Tigil po lahat ng trabaho ng mga tao. So kung tigil po lahat ng trabaho ng mga tao, natural, bawal lumabas para hindi magkahawahan, natural, magpo-provide yung pamahalaan. Yan po kaya po nagkaroon tayo ng dalawang batas, yung Bayanihan 1 at Bayanihan 2. Na sa kasawiang palad, hindi po yung mga nagmamagaling pong mga Makabayan Black at saka si Risa Ontiveros. Yan pong mga magagaling mambatikos. Yan pong mga Makabayan Black, si Risa Ontiveros, hindi po sila pumirma sa Bayanihan 1 and 2. Ano na nga pangunahing layunin ng Bayanihan 1 and 2? Bigyan po ng ayuda yung mamamayan. Okay. Bakit mo kinukwento yan, Badong? Di ba? Ibinibigay ko po sa inyo ng halimbawa na tungkulin ng pamahalaan na magbigay talaga ng ayuda, lalo na kung may pandemya. So dahil wala na po, nakaligtas na po tayo sa pandemya ngayon, nagtatrabaho na po yung mga Pilipino, natural, hindi po natin ine-expect na yung tinanggap natin nung panahon na may pandemya, yung iba nakatanggap ng 8,000, yung iba 6,000, no? Ay tatanggap pa rin tayo ngayon. So, kung ganun po, sa makatuwid, kung hindi tayo tatanggap ng 6,000,
at mga 8,000 na dalawang beses, ibig sabihin, kung hindi tayo nag-expect na makatanggap ng ganun, dahil nagtatrabaho naman po mga Pilipino ngayon, ibig po sabihin, hindi po tayo nag-expect na mas malaki pa dapat yung budget sa ayuda ngayon kaysa yung ayuda nung panahon ng pandemya. Doon po ako nagtaka. No? Una, nalakihan ako. Wala akong ideya eh. Hindi po ako mahilig tumutok sa budget eh. Pero ganun pa man, tinignan ko na rin. No? Magkano ba yung budget natin nung panahon na pandemya? Yung panahon na tayo ay naka-lockdown. Yung panahon na tayo ay hindi naghahanap buhay. Kaya namigay ng ayuda. Nagulat po ako, no? Ganito po ako nagulat eh. Inulit lang. Ganito po talaga ako nagulat. Ano po yung kinagulat ko? Una kong kinagulat, yung laki po ng diferensya ng budget ngayon at saka budget natin noong totoong may pandemya tayo. Yung naka-lockdown tayo, no? Ang budget po natin sa Bayanihan 1 and 2, mas malaki pa po yung budget natin ngayong 2024 sa ayuda ngayong 2024. Ang tanong ko nga, bakit? Bakit mas malaki pa yung magiging ayuda ngayon samantalang wala naman tayong pandemya? Kinakailangan po sagutin ito eh. Tignan nyo po, ayon po dito sa ito naman po, hindi naman po natin source to. Sino po nagsabi na 500 billion ng ayuda? Si Speaker Martin. Hindi niya po madidinayan. Sabi niya, 500 billion inilaan nila sa ayuda. Kalahating trilyon pa nga sinabi. Pero ito po ang budget nung Bayanihan 1. Alam niyo ba kung magkano ang budget natin nung Bayanihan 1 nung namigay ng 8,000 bawat pamilya na walang trabaho? Ito po ay nagkakahalaga ng 140 billion lamang noong ito ay 2020. Noong 2021, nagkaroon po ng Bayanihan 2. Lumaki po ng konti, 165.5. Lahat po ba yung 140 billion at 165 ay pinamigay po bilang ayuda? Hindi po. Hiwa-hiwalay po yan. Kasama po dyan yung pag-hire pa ng mga training tsaka contact tracer. Naalala niyo yan? May mga trabaho na contact tracer. No? Construction ng kung ano-anong mga pasilidad. Kasama pa po yan. Support fund to provinces. 2 taon po na halos hindi nakakapaghanap buhay yung mga tao, mga mamamayan. 300 billion lang po sa loob ng 2 taon. Ngayon po, ang ayuda natin ngayon, 2024, ang ayuda po natin, 500 billion. Nung may pandemya tayo, hindi makapaghanap buhay ang mga tao, ang ayuda lang natin, 300 billion sa loob ng 2 taon. Ngayon, wala ng pandemya, nagtatrabaho ng mga tao, 500 billion. Kahit na ano pong kwenta ko sa aking utak, kaya po ako nagtatanong, bakit po nangyari ito? hindi ko po makuha eh. Paano po nangyari na mas malaki pa yung budget natin ng ayuda sa panahong tapos na, no? Sa panahong tapos na yung pandemya kaysa yung 1 taon, kaysa yung 2 taon nang nasa pandemya tayo. Kinakailangan po masagot to ng mga nagbabudget. Ikalawa kong tanong, saan po kukunin? Saan po kukunin yung budget? Kasi alam ko, napilitan mangutang nung panahon ni Pangulong Duterte. Di ba?
Napilitan po tayo kasi nga, bakit hindi ka mangungutang? Hindi mo nga pinalalabas ng bahay. Kaya normal po na dapat ka lang ipangutang mo yung mga Pilipino noon. Dahil hindi sila makalabas ng bahay para maghanap buhay. Ngayon po nakakapaghanap buhay ang mga tao, mas malaki pa po yung ayuda natin, yung budget po natin sa ayuda. Kaya ang tanong ko po, saan po yan kukunin? Aminado po yung dating administrasyon na yan po ay inutang dahil alangan namang hayaan mong mamatay yung mga tao, hindi makakain. Pero bakit po tayo kung sa utang po yan, kasi imposibleng imposibleng surplus yan eh. Di ba? Imposible po dahil alam naman natin umunlad na po ba sa maikling panahon, umunlad na yung Pilipinas, nagkaroon tayo ng surplus. So ang tanong ko po, ito po ang katanungan ko, kung nakakapaghanap buhay naman ng mga Pilipino, no? Ngayon, dahil tapos na po yung pandemya, normal na po na naghanap buhay, bibigyan din po kami ng katulad ng binigay nung panahon ng pandemya? Dodoblehin po ba? Kasi 2 beses nagbigay ng ayuda noon. Ranging from 6,000 to 8,000. Ngayon po ba mamimigay din ngayon sa lahat sa buong pamilya? Kasi saan dadalhin ng pera? Kung hindi po mabibigyan. Ikalawa, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ayudang ganyan kung uutangin? Kaya ang dami pong katanungan eh. Saan po kukunin yung 500 billion na yan? O yung buong budget natin ng ilang trilyon? Nagdagdag pa kayo eh, di ba? Ikatlong tanong, di ba namumblema kayo sa 125 million na confidential fund ng Vice President combined with the DepEd? Vice President lang pala, 125 billion na confidential fund ng Vice President Sara Duterte. Bakit po 125 million prenoblema ninyo kung saan ginagastos? Bakit po ito parang walang namumblema, lalo na sa Makabayan Black? Bakit po wala nagtatanong kaya sa inyo? Saan dadalhin yung 500 billion para sa ayuda? At bakit po mamimigay ng ayuda na mas malaki pa yung pinamigay na ayuda nung panahon ng pandemya? Hindi ko po maintindihan. Hindi ko po maintindihan. Pasensya na po kayo. Kung masama po magtanong, so be it. Masamain nyo po yung tanong. Kinakailangan po namin magtanong. Wala po Ngayon ko lang po naisip to eh. Tinignan ko eh. Ayan naman yung record oh. 140 billion yung Bayanihan 1. Yung Bayanihan 2, 165.5. So total, 305.5 billion. 2 taon na may pandemya. Yan po yung budget ng ayuda. 305.5 billion ang budget sa 2 taong hindi makapaghanap buhay ang mga Pilipino. Ngayon po, ang tanong ko po, nagtatanong lang po ako, saan po gagamitin yung ayudang, bakit po mamimigay tayo ng mas malaking ayuda ngayon, gayong tapos na po yung pandemya? Nahihirapan po yung aking kalooban. Hindi po ma-reconcile ng aking utak. Ulitin ko po uli ang tanong. Saan po kukunin yung mga pondo? Kasi nung pandemya, justified po. Justified po yung pamimigay ng ayuda, naka-lockdown tayo.
justified na justified po yung pangungutang dahil mamimigay kayo ng ayuda. Kung uutangin po yan, justified po kaya na uutang tayo ng mas malaki pa sa inutang natin nung pandemya para lang po mamigay ng ayuda na mas malaki pa ang papamigay natin ayuda? Justified po kaya yung pangungutang natin ngayon kahit wala ng pandemya? Ikalawang tanong, justified po ba na mas malaking ayuda pa ang ipamigay natin ngayong walang pandemya kaysa 2 taong may pandemya? Yung budget natin ng ayuda sa 2 taon, nahigitan pa po ng 1 taong budget sa panahon na walang pandemya. Sana mali ako. Sana may magpaliwanag ng magaling. Pati po mga dilawan, kahit po dilawan na magpaliwanag kasi magaling kayo sa mga numero eh. Sana po mali ako pag ako po mali, pag meron po nagsabi sa akin, mali ka Badong, hindi mali ka ng pag-intindi. Hindi ganyan yan. Tatanggapin ko po na mali ako. Sana po lang may magpaliwanag. Kasi po, yung simple pong, marami pong mga simple lang kami mag-isip. Ang dali pong i-spelling namin eh. Yung mas malaking budget ay yung nung panahon ng wala ng pandemya, bakit mas malaki yung budget sa ayuda sa loob ng 1 taon kaysa sa 2 taon na may pandemya? Wala akong binibintang. Nagtatanong po ako. Nagtatanong po ako. Kung sasagutin po ninyo, magpaliwanag kayo at magustuhan namin ng paliwanag, okay. Kung hindi po, ano magagawa natin? Magtatanong at magtatanong po kami. Yung mga mahuhusay po at magagaling, ito na po yung pagkakataon natin na makisagot. Kasi hirap po. Tapos 125, ang laking issue, Makabayan Black, especially address sa Makabayan Black at saka kay Risa Ontiveros. No? Ito po, especially address ko po sa inyo. Problema nyo ng problema yung 125 million na CIF, confidential fund. Bakit po tahimik kayo sa 500 billion na ayuda, budget sa ayuda, na mas malaki pa sa 2 taong, sa 2 bayanihan 1 and 2 na budget natin nung panahon ng may pandemya? Kasi po, hindi nyo ma-justify na mahilig kayong manilip. No? Tapos, pagdating sa mas malaki, hindi nyo kayang masilip. Pinagmalaki ni speaker ngayon lang eh. Pinagmalaki niya eh. Kaya nakakapanghinang mag-isip. Parang ang hirap pong isipin eh. Kahit alam na, isa pa po, ikot tayo ng ikot, galing tayo sa Japan. Alam niyo po ba kung magkano yung naiuwi ni Pangulong Marcos? Kumpara uli natin sa pamimigay na ayuda, 14.5 billion worth of fresh investment commitments. Commitments lang po yun. Commitments pa lang po, hindi pa po yan pera. Kinumit, palagay na natin na maging pera yan. 14.5 billion lang yan, no? Yung papasok. Ibig sabihin magnenegosyo yung 14.5 na yan. Minsan naisip ko kung ito makakapag-create yung 14.5 billion ng maraming trabaho, hindi ba mas maganda na isipan na lang natin yung 500 billion kaysa ipamigay natin ng direkta, na itayo na lang natin ang negosyo para o kung ano pa man, no? Hindi po ako trader, hindi po. Kapiraso lang po ang kakayahan ko mag-isip eh. Pero kung ito pong 14.5 billion, pinagmamalaki po ng ating pamahalaan na pag pumasok yan, magkakaroon niya ng maraming trabaho. Hindi po ba mas malaking trabaho yung makikreate ng 500 billion kung magpapatayo na lang tayo ng mga pagkakakitaan?
Ang sakit sa batok. Minsan masarap na maging Serendon lang eh. Di po ba? Kasi si Rendon, ang pinoproblema lang ni Rendon, nakita niya na pang-api yung muntik na masundot yung mata ni Speaker Martin. Sana ganun lang yung utak na lang natin pare-pareho, no? Para hindi ko pinoproblema yung mga bagay na may pandemya. Ang budget natin ng Bayanihan 140 billion, nakapagbigay ng 8,000, 6,000 na ayuda sa mga mamamayan, mahahaba pila. Pangalawang taon, may budget 165.5 billion, nakapamigay ng 6,000 to 8,000 na ayuda. Naka-lockdown kasi tayo, may pandemya kasi, hindi makapagtrabaho. Justified yung mamigay ka ng pera. Ang tanong po, bakit po halos dumoble yung budget natin sa loob ng 2 taon na may pandemya? Madodoble po yung budget natin ngayon. Halos dumoble. Para po sa 1 taon. 2 taon po yun na may pandemya. Sa 1 taon pong walang pandemya. Bakit po mas malaki yung gagastusin nating ayuda? Please justify. Ito po, may sinabi po si ngayon. May sinabi po ngayon si Senator Amy na makaka-relate po kayo. Makaka-relate. Baka meron kasi kayong ganito. Baka meron kayong ganito ring problema. Senator Amy Marcos, thank you very much muna kay Ma'am Militras na nagbigay sa atin ng $1999. Boss, celebrating our 40th wedding anniversary here in Cancun, Mexico with my loving husband, Fred. Happy 40th anniversary, wedding anniversary kay Militras at kay Fred, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Sana magtagal pa po ang inyong pagsasama ng another 40 years. Yung uugod-ugod na kayo. Ang sarap, no? Sana tayo mahal. Ilang taon na tayo? 27 na kami. No, malayo pa. Malayo pa ang aming ang aming tatahakin para maabot po yung 40th anniversary. Napakalayo pa. Ito po, yun lang po. Happy anniversary muli kay Mamilet at Fred Ras. Thank you very much po sa lahat ng suporta. At patuloy po kayo maging inspirasyon sa mga katulad ng mga tao rito na patuloy na naghanap na patuloy na naghahanap ng inspirasyon. Yan. Okay. Ito po, sinabi po ni Senator Amy Marcos. Bahala na po kayo kung ano interpretasyon nyo. Kung napipili lang ang kamag-anak. Open-ended po yun. Parang minsan talagang ganun, di ba? Marami po tayong marami pong ganyan na sitwasyon tayo na talagang ganun. Hindi tayo pwedeng mamili ng kamag-anak, di ba? Tanggapin na lang natin yung mga barahang binigay sa atin. Ang galing naman ni Amy Marcos. Sino kaya yung pinatutungkulan niya na yun? Kasama kaya si PBBM doon o Martin lang? Dinirekta na natin. Tuloy lang, buds. Wow, na all 40 years Mamilet. Ako din man umabot ng 5 years. Basagan na ng pla. Pero di nila kaya si Tambi talaga. Ang galing naman ni Ma'am Amy Marcos. Nakakalungkot po, Sir Buds. Huwag po kayo magalit, no? Kasi yung iba, damay-damay, no? Boss Buds, huwag tayo magtiwala kay Amy dahil Marcos yan. Alam niyo po, ako no, matiwalain po ako sa tao eh. Tao na po yun. Kumbaga, kung kayo, nagtiwala kayo sa tao, tapos,
nabigo kayo, hindi nyo po kasalanan yun. Hindi po natin kasalanan yun kung tayo nagtiwala. Pero kawalan nila yun pag nawala yung tiwala natin sa kanila. Di ba? O, ganun po yun. Katulad nito, tayo nagtiwala tayo sa kombinasyon na BBM Sara, di ba? Buong puso binigay ako ewan ko sa inyo, ako binigay ko talaga. Tagapagtanggol talaga ako niyan. Kaya lang nung nakita mo na no na iba na yung sinabi noon, iba na yung sinabi kamakailan lang, tapos biglang mababago pagka nagsalita yung pinsan, sabi ko ibang usapan na talaga to. Di si BBM yun, kamag-anak nga eh. Kamag-anak. Di ba, kapatid kamag-anak din. Atay kuya, wag naman akong paringgan. Nagtiwala. Talagang ganun. Wag po kayong ito po sa mga nagtiwala, nagmahal, at nabigo. Patuloy pa rin po kayo magtiwala at magmahal. Kaya yung sinasabi nila na wag tayo magtiwala na kay Amy kasi Marcos din yan. Bakit naman hindi? Ganun lang talaga yung mga tao eh. Kinakailangan pagtiwalaan, di ba? Pag nabigo ka uli, dapat hindi ka lang nadadalawahan. Yun lang po ang ron. Dapat sa isang tao, minsanan lang. Pag nadalawahan kayo sa isang tao, problema nyo na yun. Di ba? Problema nyo na yun. Depende sa karga daw, kuya, ang sinasabi. Boss Bats, darating ang panahon, mabigo rin tayo kay Amy. Kasi minsan, sumungay din yan kay Tatay Digong at medyo na dismaya si FPRRD. Isko Sara binoto ko. Baka madalawahan tayo ng Marcos. Hindi po. Sa same tao. Ganun po talaga. Pag ba kayo na dalawang beses na kayo nabigo, hindi na kayo magmamahal. Magmahal lang kayo na magmahal. Ram, magmahal ka lang na magmahal. Makakatagpo ka rin. Shairi, huwag kayo manawa. Caitlyn. Yan lang po ang kilala kong yung iba. Sila pare-pareho, nagmahal at nabigo. Patuloy pa rin kayo magmahal. Pero mukhang si Caitlyn, mukhang maganda ngayon ang kanya minamahal. So far, di umano. Words are not enough. Senator Amy needs to do more kung gusto niya nang ma-maintain ang tiwala ng tao sa pangalan nila. Shame on you if you fool me once. Shame on me if you fool me twice. Ika nga ng kanta. Lydia Lazaro. Ayan. Kaya lang po, never heard. Huwag niyo iboboto yan. Nako. Sabi niya. Ram, lahat binasag ko na, pati mukha. Ayoko na magtiwala, char. Atayo. Di ako nagsawa, kuya. Natatakot sila sa akin. Nananakit ako. Badong Aratlis Vlogs, basa, 27 years nang nabudol mo si Ma'am Kat di umano. Magtiwala ka lang. Yan. Keep on loving. Love makes the world go round. Yan. Napakaswerte po ng mga katulad ni Ma'am Militras na nakatagpo. 40 years. Bibihira po yun. Talagang yan, talagang matyaga. Alam mo, ito lang po matyaga po si Fred. Biro lang, mamilit. Kasi pag hindi mo pinagtyagaan ng babae, nako. Sa mga lalaki na nanonood ngayon na binata pa, unan yung lagi pag ako nagsasalita sa mga kasal, ang sinasabi ko lang, isa lang po ang rule diyan. Wag niyong unawain ang mga babae, hindi niyo maunawaan kahit kailan. Sumunod lang kayo na sumunod. Sumunod lang kayo na sumunod kasi pag kami agam-agam kayo, dalawa lang yan, di ba? Kahit na parang hindi ko na maintindihan. Basta sumunod lang kayo. Tapos, pag nag-away kayo, wag mong expect na magsusorry misis mo. Pag nag-away kayo, kahit
misis mo may kasalanan, ikaw pa rin na mag-sorry. Ayan, tatagal kayo ng 40 years. Ako, nakatagal ako ng 27 years. Wala talaga. Matagal na. 27 years na kami mag-asawa. Hanggang ngayon, hindi ko maunawaan. Yun po. Stop nyo na yung pag-unawa. Walang mangyayari. Walang mangyayari pag inunawa nyo yung mga babae, yung uunawain nyo. Huwag nyo unawain, mahalin nyo sila. Sumunod lang kayo. Yeah, wala maano.